Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Lalakerong Ina. Bibili ng toyo sa tindahan si Lerio dahil nagkulang ang niluluto niyang adobo. Bago pa makarating sa tindahan, nakita na niya ang kakambal na si Lira. Naglalakad ito papunta sa kabilang iskinita at may kasamang lalaki. Dali-dali niyang pinuntahan ang kapatid at hinablot sa braso. Lira, saan ka pupunta? Sino yung kasama mo? Masama ang tingin niya sa lalaking kasama ng kanyang kapatid dahil itsura pa lang nito ay mukhang hindi siseryosohin ng kanyang kakambal. Pero imbis na sagutin siya ng kapatid, ay sininghalan siya nito at sinabing nobyo ang kasama. Ano? Boyfriend? Nag-boyfriend ka? Sinabi mo ba ito kay Papa? Magagalit yun. Inis na sumbat ng lalaking kasama ni Lira, sinabi nitong nasa hustong edad na si Lira para magpasya ng para sa sarili. Galit na galit si Lirio sa kanya. Gigil siyang sumagot at inimbaan pa ito ng suntok. Huwag kang sasabat kapag hindi ka kausap ha. Bastos ka. Kapatid ko kinakausap ko. Niwala nga sa pagporma ng panliligaw mo sa kapatid ko eh. Paano mo siya napasagot? Pinikot mo? Tinakot mo? Tinawanan lang siya ng lalaki, dahilan para lalo siyang magalit at itinuloy na niya ang suntok. Nabuwal ang lalaki at napahiga sa kalsada. Galit na galit siyang sinigawan ng kakambal. Pinagtabuyan siya nito at sinabihan na huwag makialam sa buhay nito. Ano? Huwag makialam? Kapatid kita no? Kakambal. Tapos magjojowa ka ng hindi nagsasabi kay Papa? Tapos mas galit ka pa sa akin? Nagpapakihirap si Papa sa abroad para makapag-aral tayo. Magtapos tayo. Tapos nagjojowa ka lang? Gagaya ka pa kay Mama? Napahinto siya sa pagsasalita nang nabanggit na niya ang kanilang ina. Mas lalo siyang natakot para sa kapatid. Ayaw niyang matulad dito sa kanilang ina na kung sino-sinong lalaki ang dinadala sa bahay nila habang wala ang kanilang ama. Lalong hindi siya nakasagot sa kapatid nang sinabi nitong gusto nang umalis ng bahay dahil sa kahihiyang dinadala ng kanilang ina. Pagkatapos siyang dakdakan ni Lira, iniwan na siya nito at sumama na sa lalaki. Nakikuyom na lang ni Lirio ang kamao. Nanggigigil siya. Lalo siyang nagalit sa ina dahil sa ginagawa nitong kahalayan sa sarili nilang pamamahay. Pinahinahon niya ang sarili pagkatapos ay pumunta na sa tindahan para bumili ng toyo. Bumalik siya sa bahay nang nagmamadali dahil naisip niyang baka nasunog na ang nakasalang niyang adobo sa kalan. Pagdating niya sa bahay, amoy na ang natutuyot na adobo. Dali-dali siyang pumunta sa kusina para patayin ang apoy. Umuusok na ang nakasalang nakawali. Lalong nadagdaga ng inis niya. Napailamo siya ng muka gamit ang kanyang palad dahil sa pagkainis. Gusto niyang itapon ang nilutong adobo pero yun na lang ang pagkain nila, kaya kailangan na lang niyang remedyohan. Habang ginagawan niya ng paraan ng adobo, nakarinig siya ng mga harutan at halinghing. Sandali siyang huminto sa ginagawa at pinakinggan ng mabuti ang naririnig. Naikuyom na naman niya ang kamao. Nagtatagis ang kanyang bagang sa galit. Nanlilisik ang kanyang tingin sa kwarto ng kanyang ina kung saan doon nanggagaling ang mga ingay. Dahan-dahan siyang lumapit. Idinikit niya ang tenga sa pinto at pinakinggan pa ng mabuti ang ingay mula sa loob ng silid. Dinig na dinig niya ang mga halinghing ng kanyang ina. Panaka-naka itong tumatawa na parang kinikiliti. Maya-maya ay naririnig na rin niya ang boses ng isang lalaki. Huwag kang malikot. Mahuhulog na tayo sa kama eh. Baka hindi kita masalo. Sus, ikaw pa ba? Alam kong hindi mo ko hayaang mahulog sa lapag. Sige ka, pag ako napilay, madadayet ka. Hindi pwede yun.
Nagtawanan ng dalawa at muling itinuloy ang ginagawang paglalambingan. Gigil na gigil naman pinihit ni Lirio ang doorknob ng pinto. Wala ang dalawa nang umalis siya ng bahay para bumili ng toyo, kaya nagtataka siya na hindi pa gaanong nagtatagal ang pagdating nila ay gumagawa na agad ito ng milagro sa loob ng silid. Nang hindi niya mapihit ang seradura, maras na niyang kinalampag ang pinto. Lumabas kayo dyan! Dito nyo pa talaga ginagawa yung kababuhin nyo ha! Labas! Umalis kayo dito sa bahay ng papa ko! Magmotel kayo! O kaya doon kayo sa talayban! Doon nyo ikamot ang makakatin yung katawan! Maya-maya ay nagbukas na ang pinto. Tumambad sa kanya ang galit na ina. Ano sinasabi mo? Ulitin mo nga mga sinabi mo. Sabi mo sa akin ngayon yan, sa harapan ko mismo. Bakit? Nasaktan ka? Masakit bang sabihin sa iyong kakatihan mo? Napanguwi si Lerio nang lumapat sa pisngi niya ang malakas na sampal ng kanyang ina. Nanay mo ko, sinasagot-sagot mo ka ng ganyan? Tarantado ka. Di ka pa nga nakakapagsampa ng pera dito sa bahay tapos sisigaw-sigawan mo ka ng ganyan? Wala kang respeto. Yan ba'y tinuro sa'yo sa eskwelahan? Dapat, huwag ka nang pumasok dyan. Wala palang kwenta mga teacher dyan. Respeto? sa lagay pala niyan naghahanap ka pa ng respeto. Hindi na nga kita matawag na inay dahil sa ginagawa mong kahalayan Bakit mo nagagawa kay Papa to? Nagpapakahirap si Papa sa abroad para bigay sa iyo yung magandang buhay tapos nanlalalaki ka lang? Nilulustay mo ang pera mo sa mga lalaki mong nilalaspag lang ang katawan mo? Muli siyang nakatikim ng sampal mula sa kanyang ina. Ilang taon ka na para pagsalitaan ka ng ganyan? May alam ka na sa buhay? May alam ka na ba sa buhay namin ng papa mo? Hindi ko na kailangan pang malaman yun. Ang alam ko lang, marumi kang babae. Pang ilang lalaki na yung inuwi mo. Alam ba niyang bago mo na marami nang nauna sa kanya? Kulang na lang paupahan ko sa iyo yung kwarto na yan Total, ginagawa mo lang din naman motel Pagkatapos niya, sino ba susunod? Sinipat pa ni Lirio ang lalaking makapalang mukha at nananatiling nakaigalang sa kama. Balot ng kumot ang katawan nito at pangising-ngisi lang. Oh, siya pala yung lalaki sa kabilang baryo na nagtitinda ng taho. Ubus na ba yung mga lalaki dito sa baryo natin at dumayo ka ba sa kabila? Natikman mo na bang lahat ng mga nandito? Sasampalin sana siya ulit ng ina, pero hinarang na niya ang kamay ng ina nito. Huwag mo na ulit akong masampal-sampal dahil wala ka ng karapatan sa akin. Hindi na ikaw ang nanay ko ngayon. Umalis ka na dito sa bahay namin, Marites! Umalis ka na lang bago tuloy ang maubos yung respeto ko sa iyo. Anong tinawag mo sa akin? Bakit? Umaasa ka ba bang tatawagin kitang nanay? Nakakaya naman sa akin at sa papa kong kumakain na parang kalabaw sa ibang bansa. Hindi mo alam ang ginagawa ng papa mo sa abroad dahil nandito ka at bulag sa kung ano ang nangyayari. Ang ginagawa ko, ginagawa niya rin doon. Sa tingin mo, makakatagal sa ibang bansa ang tatay mo na hindi umuwi kahit tapos na ang kontrata? Pareho lang kaming dalawa. Kung nanlalalaki ako, nang bababae naman siya doon. At saka, huwag mo nga ako mapalais-layas sa bahay na ito. May karapatan ako dito. Kasal kami ng tatay mo. Kung gusto mo, ikaw na lang ang umalis. Tutal, malakas ka namang sumagot ngayon Kaya mo nang buhayin ang sarili mo. O ano? Para ano? Para masolo mo yung perang pinapadala ni Papa? Tatawagan ko si Papa at sasabihin kong wag nang idaan sa iyo yung perang padala niya. Sige, gawin mo kung saan ka masaya. Pagkasabi noon ay malakas na isinara ng kanyang ina ang pinto ng kwarto. Maya-maya ay tila nananadya ang dalawa na bumalik lang sa ginagawa ng mga ito na parang walang nangyaring sagutan. Mas malakas pa ang tawanan at halinghinga ng mga ito. Tila sinasadyang iparinig sa kanya. Napaiyak na lang sa galit si Lirio. Ibinaling niya ang galit sa mga kasangkapan sa kanilang bahay. Pinagbababalibag niya ang mga ito hanggang sa mabasag na lahat. Pagkatapos ay muli niyang binalikan ang ginagawa sa kusina. Nang matapos na siyang magluto, lumabas siya ng bahay. Sa terrace siya kumain. Maya-maya ay umuwi na ang kanyang kapatid. Nakita niyang inihatid ito ng nobyo sakay ng motor. Diretsong pumasok ng bahay ang kanyang kakambal.
ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Sinundan niya ng tingin ng kapatid at nakitang napahinto ito sa paglalakad nang makita ang nagkalat na basag na mga gamit. Tinanong siya nito kung ano ang nangyari. Wala, may dumaan na bagyo sa loob ng bahay. Hindi na sumagot ang kanyang kapatid. Nagtuloy na ito sa pagpasok sa kanyang silid. Nagpalipas ng oras si Lirio sa labas ng bahay bago pumasok sa silid nilang magkapatid. Wala silang ihimikan. Tig-isa sila ng kama. Nakita niyang abala sa pagsiselfone si Lira. Hindi na niya ito kinibo. Naiga na lang siya at pinilit na makatulog. Hating gabi na. Nagising si Lirio dahil nakarinig na naman siya ng pag-ungol mula sa kwarto ng kanilang ina. Inis niyang hinablot ang unan at itinakip sa kanyang tenga. Nakakainis naman. This oras na ng gabi, gumagawa pa rin sila ng milagro. Hindi pa sila nagsasawa. Pwisit talaga. Napalingon siya sa kama ng kapatid dahil narinig niyang bumangon ito. Hindi niya tinanong ang kapatid kung saan pupunta. Lumabas lang ito ng silid. Sinundan niya ang kapatid at tinanaw ito hanggang pumunta sa kusina. Naglalakad siya ng matapat sa kwarto ng ina. Nag-iisip siya kung bakit kakaiba na ang mga pag-ungol sa silid. Nakakakilabot na ito sa kanyang pandinig. Dali-dali siyang pumunta sa kusina at kumuha ng tubig sa frigider. Ininom niya yon pagkatapos ay tiningnan niya ang kapatid na naghihilamos ng mukha sa lababo. Pag-angat ng mukha ng kapatid ay tinanong siya nito kung sino na naman ang lalaking kasama ng kanilang ina. Si Manggado, yung magtataho sa kabilang baryo. Narinig niya ang buntong hininga ng kapatid. Oh, bakit? Walang emosyon ng kapatid nang sagutin siya nito. Karma na raw ng kanilang ina kung ano man ang mangyayari sa kanya. Nagtataka si Lirio sa sinabi ng kapatid. Wala siyang ideya, pero hindi naman sumagot si Lira nang muli siyang magtanong. Inihatid na lang niya ng tingin ng kapatid nang muling bumalik ito sa kwarto. Pagkatapos uminom ni Lirio, sa sala na siya dumiretso dahil nawala na ang kanyang antok. Nanood na lang siya ng mga video sa internet para antukin. Nakakailang minuto na siyang nakatambay sa sala nang marinig na naman niya ang ungol ng kanyang ina. Ang ungol nito ay nahahaluan ng paghikbi. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga bulong na hindi niya maintindihan ang sinasabi. Bukod sa parang hangin lang itong umiihip ay iba rin ang lengguwahe. Napansin niya rin ang biglang pagkaputol ng pagsasalita ng kanyang ina. Pakiramdam niya ay tinakpan ang bibig nito para hindi makapagsalita. Napaka-iskandaloso naman ng dalawang yun. Nakakabwisit. Mga tumatanda ng paurong. Di na nahiya sa kanilang ginagawa eh. Maya-maya ay nakarinig siya ng kalabog sa loob ng silid. Hindi na niya yun pinansin dahil normal lang naman yun na ginagawa ng kanyang ina kapag marahas ang lalaking inuuwi nito. Umalis na lang siya sa sala at bumalik sa kwarto. Naabutan niya ang kakambal na nakadapa at nakasubsob sa unan ng ulo. Nagtataka siya kung bakit ganoon ang posisyon ng kanyang kapatid. Kakausapin sana niya pero hindi na niya itinuloy dahil iniisip niyang baka nakatulog na ito ulit. Pagkaiga niya sa kama ay doon niya narinig na humihikbi si Lira. Dali-dali siyang napabangon at nilapitan ng kapatid. Bakit ka umiiyak? Anong ginawa sa iyo ng tarantadong yon? Nabuntis ka na ba niya? Dahil sa mga tanong niya ay biglang humarap sa kanya ang kapatid at tiningnan siya ng masama. Sininghalan siya nito at minura. Oo, sorry na. Umiiyak ka kasi. Ano bang dahilan kung bakit umiiyak ang babae? Di ba buntis? Kinausap na siya ng kapatid at sinabi ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Aniya, iniiyakan nito ang kanilang ina.
Ano? Si Marites? Iniiyakan mo? Bakit? Hindi mo ba naririnig na nagpapasasa siya ngayon sa sarap? Tapos iniiyakan mo? Mas ayos pa na si Papa yung iyakan mo dahil niloloko siya. Di natin masabi kasi ayaw nating ma-stress si Papa sa abroad eh. Baka mamaya magpakamatay yung pag nalaman niyang ginagawa ng nanay mo. Ikinagulat niya ang sinabi ng kapatid. Sabi nito, matagal nang alam ng kanilang ama ang ginagawa ng kanilang ina. Pinagalitan din siya ng kapatid kung bakit sa pangalan na lang niya tinatawag ang kanilang ina. Hindi niya deserve na maging ina eh. Galit ako sa kanya. Sinabi mo ba kay Papa yung ginagawa ng asawa niya? Oh, anong sabi ni Papa? Kumusta siya? Lalong nanlaki ang mata ni Lirio sa revelasyon ni Lira. Tila nanlaki ang kanyang ulo at namanhid ang kanyang katawan dahil sa magkahalong panlulupaypay at galit. Sinabi ng kanyang kapatid na ang dahilan ng pagpunta ng kanilang ama sa abroad ay para doon na sila manirahan ng babae niya. May sarili ng pamilya ang kanilang ama kung kaya't hindi na ito umuwi ng bansa. Nagpapadala na lang ng pera sa kanilang magkapatid para ipantustos sa kanilang pag-aaral. Pero nahaharang naman ang kanilang ina at ginagamit sa mga luho nito at panlalalaki. Kung ganun, tama pala sinabi ni Marites. May pamilya na nga si Papa sa abroad. Kaya ba nanlalalaki siya kasi ginagantihan niya si Papa? Tumulo na ang kanyang luha at tumango ang kanyang kapatid. Lalong hindi na siya makapagsalita. Naikuyom niya ang kamao at naisuntok sa sementadong pader ng kanilang kwarto. Anong klaseng pamilya to? Ano bang mali sa atin? Bakit tayo napunta sa ganito mga magulang? Sino pa ba tayo, Halira? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Kailan mo pa ito nalaman? Bakit nilihim niyo sa akin ang lahat? Sirang-sira sa akin si Marites. Yung pala pareho lang naman pala sila ni Papa. Pareho lang silang naglolokohan. Di na nila tayo naisip. Bakit di na lang kaya ako mamatay? Kaysa maranasan yung buhay na ganito. Hindi na ako makatingin ng diretso sa mga tao kapag lumalabas ako ng bahay. Gusto ko na lang maglaho. Paulit-ulit niyang sinuntok ang pader hanggang sa dumugo na ang kanyang kamao. Pinigilan na siya ng kanyang kakambal at niyakap na lang para tigilan na niya ang pananakit sa sarili. Pareho silang natigilan na makarinig sila ng ingay sa sala. Bigla na lang may pumagaspas na mga pakpak. Narinig din nilang kinakalmot ang pinto sa sala. Dali-dali silang lumabas ng kwarto. Naabutan pa nila ang isang malaking ibon na pilit na lumalabas ng bahay. Saan galing ang ibon na yun? Bakit nagkaibon dito? Saka bakit ang laki naman yata niyan? Hinabol niya ang ibon pero nabuksan na nito ang pinto at tuluyan ang lumipad palayo. Napalingon pa si Lirio sa silid ng ina na nakabukas pa ang pinto. Wala na sana siyang balak na puntahan ang silid na yon pero pinasok ito ni Lira at nagsisisigaw nang makita ang kanilang ina. Dali-dali din siyang pumunta para alamin ang nangyari. Oh, bakit? Ano nangyari? Nakita nila ang kanyang ina na nangihina habang nakahiga sa ibabaw ng kama. Ano, napagod ka? Nalupaypay ka ba sa kakatihan mo? Agad siyang sinaway ng kapatid. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi magawang magalit ni Lira sa kanilang ina. Nilapitan ni Lira ang kanilang ina at inayos pa ang pagkakahiga nito. Bigla namang naalala ni Lirio ang malaking ibon na lumabas sa kanilang bahay. Saan naman ang galing yung malaking ibon na yon? Nasaan na nga pala yung lalaki mo? Palis na siya. Iniwan na niya ako. Ayos lang yan. Sanay ka na naman na iniiwan, di ba? Bukas, makakahanap ka rin ng bagong lalaki mo. Huwag kang tumigil hanggat hindi nauubos yung lakas mo. Diyan ka naman magaling eh. Pasigaw na siyang pinagsabihan ng kapatid. Oh, bakit Lira? Ipinagtatanggol mo siya? Ano bang nagawa niyang tama sa atin? Kahit nga ang pagluluwal niya sa atin maling desisyon niya. Mas gusto ko bang pinalaglag na lang niya ako.
Hindi ko na sana naranasan yung buhay na ganito. Pagkasabi noon ay padabog niyang iniwan ang dalawa sa silid. Bumalik siya sa kanilang kwarto at pinilit na lang matulog. Hindi niya pinansin ang ina kinabukasan. Nawala na siya ng pakialam dahil naubos na ang kanyang pasensya at pag-aalala para dito. Pumasok siya sa eskwela nang hindi man lang sinilip ang ina sa kwarto nito. Nang umuwi naman siya sa gabi, diretso na siya sa kanilang kwarto. Nagiging tulugan na lang niya ang kanilang bahay. Kapag maagang umuwi ay tumatambay muna siya sa kabarkada para magpagabi bago umuwi. Dahil ayaw niyang umuwi at naabutan ang hindi magandang gawain ng kanilang ina. Ilang araw nang ganoon ang kanyang ginagawa. Hanggang isang gabi, naabutan niya ang kanyang ina na sumusuka sa lababo. Oh, ano yan? Bakit ka sumusuka? Buntis ka ba? Hindi siya kinibo ng kanyang ina. Lalapitan sana niya ito pero tumalikod naman sa kanya ang ina na tila ba itinatago ang sarili. Yan, landi pa more. Tapos, nasa na yung lalaki mo? Iniwan ka na. Ang tanong, kaninong anak naman yan? Sinong ama niyan? Umalis ka na. Iwan mo na ako. Pumasok ka na sa kwarto mo. Hindi kita tinatanong para ipakitang concern ako sa'yo ha. Tinatanong kita para ako na magsabi sa mga tsismoso at tsismosa nating kapitbahay sa lagay mo. Kaysa naman sa iba pa nila malaman tapos may dagdag na kwento pa. Gusto mo ba bukas ipagsigawan ko ng buntis ka at tinakbuhan ka ng lalaki? Gagamit pa ako ng megaphone para dinig hanggang sa bungad ng iskinita. Natigilan siya nang biglang sumigaw ang kanyang ina. Nakatalikod pa rin ito sa kanya pero bigla siyang kinabahan. Iba na ang boses ng ina. Garalgal ito at mababa. Umalis ka na! Pumasok ka na sa kwarto mo! Anong nangyari sa boses mo? Umalis ka na sabi! Alis! Lalo siyang natigilan at nanlaki ang mata nang humarap sa kanya ang ina. Nanlilisik na ang mga mata nito. Iba na rin ang aura ng muka. Bahagyang nangulubot ang balat. Tumutulo rin ang laway nito na tila hindi na napipigilan. Magsasalita pa sana siya nang bigla na namang siyang sinigawan nito. Kumaripas na lang siya ng takbo papasok sa kwarto. Sumandal siya sa pinto at inilak ang doorknob. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at nagmamadaling tinawagan ng kapatid. Hello? Nasaan ka? Bakit hindi ka pa umuwi? Gabi na. Umuwi ka na dito. Ang nanay mo, kakaiba na siya. Uminom yata siya ng ipinagbabawal na gamot eh. Nanlilisik yung mga mata at naglalaway. Isang malakas na sigaw lang ang isinagot sa kanya ni Lira. Pagkatapos noon ay pinatayan na siya ng tawag. Parang tambol na sa kaba ang kanyang dibdib. Binuksan niya ng bahagya ang pinto para silipin ang ina. Naroon pa rin ito sa kusina at sumusuka pa rin sa lababo. Ang weird naman niyang magbuntis. Halimaw yata yung lalaki niya at nabuntis siya ng halimaw din. Habang hinihintay niya ang kapatid, ay nanatili lang siya sa loob ng kanyang silid. Kahit ayaw niyang pakinggan ng ingay na ginagawa ng kanyang ina, ay hindi niya magawa dahil malakas ang pagsisigaw nito. Napasilip na naman siya nang marinig na ang pagsigaw ng ina ay kakaiba na. Tila nahihirapan na ito. Nahahaluan ng iyak ang sigaw nito. Ano pa kasi nangyayari sa kanya? Kinukulam ba siya o binabarang? Nagmumukha na siyang halimaw eh. Nagiging kulay-pula yung mga mata niya. Lalo pa siyang natigilan nang makitang tinutubuan na ng pangil ang kanyang ina. Diyos ko, halimaw na nga yung nanay ni Lira. Ano bang gagawin ko? Ang tagal naman nung dumating. Paulit-ulit niyang tinawagan ng kapatid pero hindi nito sinasagot ang tawag niya. Nayayamot na siya. Ilang ulit pa saka sumagot ang kapatid. Sinabihan siya nito na huwag palabasin ang ina at kung kaya ay itali. Ano? Itali? Bakit? Mananakmal ba siya?
Mukha ngang may sapi na siya basta, umuwi ka na dito. Dahil sa sinabi ng kapatid niya, agad siyang bumalik sa kusina para puntahan ang ina. Nakita niya itong namimilipit sa simento. Naganap siya ng lubid sa mga cabinet sa kusina. Nang makakita, nilapitan niya ang ina pero umangi lang ito sa kanya. Bahagya siyang napaatras. Bakit ba ganyan ang boses mo? Bakit ka umaangil? Bakit ka ba naging alimaw? Sino gumawa niya sa'yo? Panay ang tanong niya pero puro pag-angil lang ang sagot sa kanya ng kanyang ina. Naupo siya para matalian ito pero bigla na lang nangalmot ang kanyang ina. Rico, bakit ang haba ng kuko mo? Anong klaseng alimaw ka? Kailangan kitang itali para hindi ka na makapanakit. Nakakaintindi ka pa ba? Ha? Sumagot nga sa akin kung naiintindihan mo ko. Sinabing umalis ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Huwag mo na akong isipin. Pabayaan mo na ako. Gusto nga kitang pabayaan. Kaso naiisip ko si Lira. Kahit papano, itinuturing ka pa rin niyang ina. Kahit na hindi ka naman naging ina sa amin Kailangan kitang itali kaya huwag kang malikot. Pabayaan niyo na ako. Wala na kayong magagawa sa akin. Hindi na ako babalik sa dati. Nahawaan niya ako sa pagiging aswang niya. Nino, sinong aswang? Meron ba nun? Si Gado. Isa pala siyang aswang. Ginawa niya akong aswang. Karma mo na siguro yan. Pero kung aswang ka na nga, baka makatulong sa iyo yung panlaban sa aswang. Pagkatali ni Lirio sa kanyang ina sa upuan ay kinuha niya ang lalagyan ng asin. Nasaan na nga yung asin? Bakit naubos kagad? Wala namang nagluluto dito sa bahay na to Ayaw ko ng asin. Nasasaktan ako. Itapon mo lang lahat yan. Grabe, aswang ka na nga. Kinuha ni Lirio ang lalagyan ng bawang pero wala na rin itong laman. Itinapon mo rin ba yung mga bawang? Tinanguan ng kanyang ina ang tanong niyang yun. Naku po, talaga naman. Ano nang gagawin natin sa'yo? Napatingin siya sa isang bote ng sukang timplado na para sa sausawan. Nakita niyang mayroon itong bawang. Kinuha niya yun at ipinaligo sa kanyang ina. Umatungal ang kanyang ina sa galit. Kahit papaano ay nagkaroon din ng epekto ang bawang sa suka. Umangil ng malakas si Marites. Gusto siya nitong hablutin. Naninigas sa galit ang kanyang mga daliri. Pilit na tinatanggal ang tali. Tigilan mo ang ginagawa mong yan. Hindi ako natutuwa. Tanungin mo rin ako kung natutuwa pa ako. Deserve mo rin naman ang nangyayari sa'yo ngayon Lalaki pa more. Aswang ka naman Aswang din naman si Gado mo. Kaya magsama na lang kayong dalawa. Magkalahi na naman kayo ngayon Pakawalan mo ko. Paalisin mo na ako dito. At ano, pupuntahan mo nga yung lalaking yun? Oh, di mo na naisip si Lira? Siya na nga lang nag-aalala sa'yo Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mata ng kanyang ina. Napahagulgol na rin ito. Wala na, huli na yung mga luhang yan. Ngayon ka pa iiyak? Hindi na nga ako naawa sa'yo Habang nagtatalo sila, ay siya namang pagdating ni Lira. Pagpasok ng bahay ay hinanap kaagad nito ang kanyang ina. Oh, sino naman niya kasama mo? Tanong ni Lirio sa kapatid nang makitang may kasama itong lalaking naglalaro sa 50 ang edad. Kasama rin ng kapatid ang nobyo nito. Si Tata Erning, albularyo sa amin. Ha? May alam kayo sa mga nangyayaring ito Lira? Kung si Gado ang lalaki ni Tita Marites, sa malamang nahahawa siya sa pagiging aswang nun. Kilalang aswang yun sa lugar nila. Bakit ikaw ang sumasagot? Kinakausap ba kita? Sino ka ba? Si Janus ako, pre. Wala akong pakialam sa pangalan mo. Ang tinatanong ko ay kung sino ka para makialam sa pamilya namin. Kagaya ka rin ng mga taong ang gusto lang makakalap ng bagong chismis. O ngayon, lumabas ka na. Ipamalita mong aswang na yung nanay ni Lira. Gusto ko lang makatulong, pre. Saka, girlfriend ko si Lira na kakambal mo. Wala akong pakialam sa'yo. Huminto ang sagutan ng dalawa nang sumigaw na si Lira. Galit na galit itong pinatigil sila.
Natuon na ang atensyon nila sa albularyo na sinisimulan ng gamutin si Marites. Sa pagpahid pa lang ng langis sa sikmura ng babae ay umatungal na agad ito ng malakas. Halimaw na ang boses nito. Lalong nanlisik ang mga mata at inilabas pa ang matutulis na pangil. Pilit nitong inaabot ang albularyo. Gustong sakmalin dahil sa pananakit sa kanya. Pakawalan niyo ako dito. Huwag mo kong pahiran ng langis. Masakit. Tigilan mo yan. Lalong umatungal si Marites nang umusal na ng dasal si Tata Erning. Tigilan mo yan. Nabibingi ako. Pakawalan niyo ako dito. Hindi ko kailangan ng ginagawa niyo sa akin. Gusto mo bang maging aswang ng tuluyan? Hindi na kita gagamutin kung ganon. Masakit eh. Nasasaktan ka? Paano kasi inuna mo yung puro sarap? Dapat lang yan. Natigilan si Lirio nang tiningnan siya ng masama ng kakambal. Oh, bakit ba? Tama naman ako Dapat nga hindi na yung ginagamot Tingnan ko lang kung may papatol pa dyan kapag naalaman ng lahat na aswang siya. Doon na lang siya tumira sa bundok at kumain ng mga hayop doon. Natigilan silang lahat nang makarinig ng kakaibang huni ng hayop. Parang isang ibon na sobrang laki. Nakakatakot ang boses nito. Umaatungal din at pumapagaspas pa ang mga pakpak. Ano yun? Parang napakalapit naman ng ibon na yun Nasa malayo siya. Palagay ko'y tinatawag niya ang inyong ina. Pagkasabi ng matanda ay umatungal din si Marites na tila sinasagot ang aswang. Oh, anong ginagawa niya? Sumasagot ba siya? Baka gusto niyang sumama na. Baka si Mang Gadu yun. Siya na nga. Biglang lumapit si Lira sa ina at lumuhod pa ito sa harapan. Umiiyak siyang nagmamakaawa na huwag sumama ang ina sa aswang na si Gado. Panay ang kausap nito sa ina na pigilan ng tuluyan ang pagiging aswang nito. Umiiyak na lang din si Marites habang umiiling. Bakit ka ba nagmamakaawa sa kanya, Lira? Pabayaan mo siya kung sasama siya sa lalaking yun. Ginusto niya yan Mawawalan na tayo ng sakit ng ulo kapag nawala siya. Hinablot niya ang kapatid para ilayo sa kanilang ina. Sinampal pa siya nito ng malakas at pinagsabihan ng masasakit na salita. Ipinaunawa nitong ina pa rin nila ang babaeng nagsaaswang. Wala na akong ina Matagal ko na siyang pinatay. Itinulak niya si Lira. Mabuti na lang at nasalo ito ni Janos. Dali-daling nilapitan ni Lirio ang ina para pakawalan ito. Ano ginagawa mo? Bakit mo siya kinakalagan? Para hindi na natin isipin pa yung kagalingan niya. Kapag gumaling siya, hahanapan din niya yung lalaking yun at magpapahawa rin siya sa pagiging aswang nito. Ginusto niya yan di bigay natin sa kanya. Nilapitan siya ni Lira at pinagsasampal ng paulit-ulit hanggang sa mapagod ito. Tama na, Lira. Iniisip mo ang kaligtasan ng babaeng hindi naman iniisip ang kapakanan mo. Natigilang silang lahat ng makarinig na mga ingay sa bubungan. May kumakalampag doon at pakpak na pumapagaspas. Maya-maya ay tila kinakalmot ng matutulis na kuko ang kanilang yero. Kasunod noon ay ang mga atungal na tila may tinatawag. Napatingin sila kay Marites. Umatungal din ito na tila sinasagot ang nasa bubungan. Umaatungal ang babae. Namimilipit sa sakit na tila may gustong lumabas sa kanyang likuran. Sa sobrang sakit na iniinda ay napatid nito ang lubid na nakagapos sa kanyang kamay. Pagkatapos pinatid na rin nito ang iba pang lubid na nakatali sa kanyang katawan. Napaatras na silang lahat habang takot na nakatingin sa kung ano ang susunod na gagawin ni Marites. Panay naman ang hagulgol ni Lira. Panay ang tawag nito sa ina. Yakap-yakap siya ng nobyo para hindi makalapit sa babae. Hindi na natin siya mabibigilan. Gusto na niyang sumama sa aswang na yon. Lalong humagulgol ng malakas si Lira. Hanggang sa mapaluhod na lang siya. Pinipilit niyang pakiusapan ng albularyo na pigilan ng ina at gamutin pa ito. Pero umiling na lang ang matanda na lalong ikinaiyak ni Lira. Wala na.
Tinanggap na niya ang pagiging aswang. Wala na tayong magagawa. Nabaling ang tingin nila sa mga taong naglalabasan sa kani-kanilang bahay dahil narinig ng mga ito ang ingay sa bubungan. Kanya-kanya ng sigaw ang mga kapitbahay. Takot na takot silang sumisigaw na may aswang sa bubungan ng bahay ni Lirio. Nagtakbuhan pabalik sa kanilang mga bahay. Pagkatapos ay bumalik ang mga kalalakihan na may dalang itak at nagkakaisang sinugod ang aswang na nasa bubong. Nagulat pa ang lahat nang makitang lumabas din ang isa pang aswang mula sa loob ng bahay ni Lirio. Wala silang kaalam-alam na si Marites ang aswang na yon dahil ibang-iba na ang itsura nito. Nangulubot ang balat na hindi na nakilala ang itsura. Umusli ng bahagya ang nguso nito at may mahabang pangil. May pakpak ito sa ilalim na magkabilang braso. Lumipad si Marites at tuluyan ng sumama kay Gado. Pagkaalis ng dalawang aswang, dali-daling pumasok sa loob ng bahay ni Lirio ang ilang kapitbahay. Tinanong ng mga ito kung bakit may aswang doon at kung may nasaktan ba sa kanila. Si Tata Erning na ang nagpaliwanag sa mga tao. Gumawa na lang siya ng kwentong kasinungalingan para mapagtakpan ang nangyari at hindi na madagdagan pa ang tsismis sa pamilya ni Lirio. Nang maging maayos na ang lahat, ay nagbalikan na ang mga tao sa kani-kanilang bahay. Naiwan na walang kibuan sa loob ng bahay ang kambal, si Janos at ang albularyo. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, binasag na ito na matanda. Alam kong babalik pa ang inyong ina. Hindi yan makakatiis na hindi kayo makita. Palagi kayong maglagay ng bawang sa mga bintana at pinto. Dapat may holy water din kayong katabi. Huwag kayong maubusan ng asin. Magsaboy kayo ng asin sa palibot ng bahay. At gawin nyo yon tuwing gabi. Hindi na yung babalik. Kapal naman ang mukha niya na bumalik pa. Sobra-sobra na ang kahiyan na ginawa niya sa pamilyang ito, no? May mukha pa ba siyang ihaharap? Kapag bumalik siya, ako mismo magpapaligo ng holy water sa kanya para tuluyan na siyang masunog at maging abo. Dahil sa mga sinabi ni Lirio, padabog na umalis si Lira. Diretso itong pumasok sa kanilang silid. Susundan sana ni Janos ang nobya nang pigilan siya ni Lirio. Ay, bakit pala nandito ka pa? Anong oras na May umakit pa ba ng ligaw ng ganitong oras? Pre, hindi ako nanliligaw. Girlfriend ko na si Lira. Buwi ka na. Di ka na kailangan dito, no? Mangangatwiran pa sana si Janos pero mas pinili na lang niya na magtimpi kesa makipag-away. Magpapaalam lang ako kay Lira. Nagpaalam na rin ang matandang albularyo kay Lirio. Pagkaalis ng dalawa ay naglinis ng bahay si Lirio dahil sa dumi na hindi na niya alam kung saan nanggaling. Naisip niyang mga kalat ito ng kanilang ina. Madaling araw nang matapos siyang makapaglinis at saka siya pumasok sa kwarto. Tiningnan pa niya ang kakambal bago siya nahiga sa sariling kama. Nakatulugan na ni Lira ang pag-iyak dahil sa mga luwang hindi pa napapahid sa pisngi. Pagkaiga ni Lirio, nagbukas pa siya ng cellphone. Tiningnan niya ang inbox nilang mag-ama. Gusto niyang ibalita ang mga nangyari pero natigilan siya matapos maalala ang mga sinabi ni Lira tungkol sa panloloko rin ng ama sa kanilang ina. Binitiwan na lang niya ang cellphone at nagpakawala ng malalalim na buntong hininga. Pagkatapos ay pinilit na lang niyang matulog. Ilang araw na ang nakalipas, naglalakad siyang pauwi sa kanila. Isang gabi, pahinto-hinto ang kanyang paglakad dahil nakakaramdam siya na may sumusunod sa kanya. Kada hinto niya ay mabilis siyang lumilingon pero wala naman siyang nakikitang kakaiba sa paligid. May pangilan-ngilan na mga tao ang naglalakad din sa kalsada pero nakukutuban niya na tila may nakasunod sa kanya at nagtatago lang kapag nililingon niya. Binilisan na lang niya ang paglalakad at pagkarating sa may kanto ay bigla siyang nagtago sa gilid ng isang bahay.
Bagya siyang sumilip para makita kung sino ang sumusunod sa kanya. Nabigla siya nang makitang ang kanyang ina pala ang palihim siyang sinusundan. Nakita nito dahil bigla na lang lumitaw dahil hindi na siya nito makita. Palingali nga ito sa paligid na tila hinahanap pa siya. Bakit naman siya sunod ng sunod? May gana pa siyang magpakita ha. Mas lalo lang akong namumuhi sa iyo ngayon eh. Wala na akong pakialam kung ano pang klaseng buhay ang meron ka ngayon. Ano, kung hayop o tao ang kinakain mo, ginusto mo yan eh. Dapat itinuring mo na lang kaming patay na kasi ako, matagal nang patay ang aking ina. Wala na akong ama. Matagal na akong ulila. Natanggap ko na yun. Kaya ko nang mabuhay na mag-isa at hindi ako papayag na si Lira matulad sa inyo. Hindi ako papayag. Galit na sinabi ni Lirio sa kanyang sarili. Mabilis na umalis si Lirio para takasan ng kanyang ina. Hindi niya mapigil ang luhang kumawala matapos niyang sabihin ang mga yon sa kanyang sarili. Pagka-uwi niya ng bahay, naabunta niyang nanunood ng TV si Lira sa sala. Kasama ang nobyo nitong si Janos. Uy, anong oras na oh? Nandito ka pa? Bakit di ka pa umuwi? Tanong niya sa lalaki matapos pukulin ng matatalim na tingin. Hinihintay lang talaga kita, dude. O bakit? May kailangan ka? Walang kasama si Lira kapag umalis na ako. Ngayong nandito ka na, pwede ko na siyang iwan. O sige, alis na ako. Mag-ingat kayo dito ha. Kapag may kailangan kayo, tumawag lang kayo. Bago tuluyang makalabas si Janos ay nagpahabol pa ng bilin si Lirio. Hindi porke tinahayaan na kitang pumunta dito at isama-sama ang kapatid ko sa kung saan-saan, boto na ako sa iyo ha, para maging boyfriend niya. Hindi pa ganun yun. Oo, alam ko naman eh. Naiintindihan kita. Alam kong pinoprotektahan mo lang si Lira. Ganun din naman ako sa kanya eh. O sige pre, uwi na ako. Pagkaalis ng lalaki ay binalingan naman ni Lirio ang kapatid. O ano, kumain ka na? Hindi siya sinagot nito. Pumasok na lang sa kwarto ang kakambal niya. Sinundan niya ito sa kwarto. Nakita niyang nakaupo ang kapatid sa kama at nakasandal sa headboard. Inilapag niya sa harapan nito ang dala niyang cake. Napatingin sa kanya ang kapatid at nagtanong kung para saan ang cake. Happy birthday. Tipid na sagot ni Lirio pagkatapos ay humakbang na uli para lumabas ng kwarto. Napahinto siya nang biglang yumakap ang kapatid sa kanya mula sa likuran. Naramdaman niya ang tahimik nitong paghikbi at mahinang pagbati nitong pabalik ng happy birthday. Napangiti na lang siya at hinarap uli si Lira. Gusto mong kumain ng cake? Nakangiting tumango ang kanyang kakambal. Kinuha nito ang cake at sabay silang pumunta sa kusina para kumain. Sabay din nilang hinipan ang kanilang cake matapos sindihan ni Lira. Napangiti si Lirio dahil sa wakas ay naging okay na rin silang magkapatid. Si Lira na lang ang tanging pamilyang mayroon siya. Wakas!